Magandang araw muli mga katribo sa SCB. Ngayon po ay muli tayong tutunghay sa mga salita ng Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito na muli ay napaunlakan tayo ng ating mentors, Pastor Wilbert, para magbigay muli ng pahayag patungkol po sa salita ng Diyos. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay itong tinatawag nating from ownership to access. Sa Tagalog, pagmamayari tungo sa pribilehyo. Dito ay makikita natin na sa Biblia ay meron pong sinabi ang ating Panginoon tungkol sa parabola, tungkol sa isang mayamang lalaki na mayroong 2 anak. Na kung saan ay siya ay maraming mga tauhan, malawak ang kanyang lupain, malaki ang kanyang bakahan, mga alagang hayop ay napakarami. At itong 2 magkapatid na ito ay nakatira sa kanilang tahanan. Subalit isang araw ay nagdemand itong bunso na hatiin na yung ari-arian ng kanyang ama at ibigay na sa kanya yung mana. At walang nagawang kanyang ama kundi hatiin at ibigay yung mana na para sa bunso kahit buhay pa yung tatay. At ito yung ating pag-uusapan, ownership to access. So, makita natin na itong unang-unang ito na ating pag-aaralan ay patungkol sa pribilehyo. Pribilehyo versus pagmamay-ari. Ano ba ito? Yung access versus ownership. So, magtama ba? Magkaiba ba yung access at saka yung ownership o pribilehyo o pagmamay-ari? Napakaganda po itong mensahe na to sapagkat ito po ay narinig ko po doon sa isang lingkod ng Diyos, si Dr. Miles Monroe, na kung saan ay natas yung aking spirito at lalo pang lumawak yung kaalaman ko patungkol dito. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon dahil bibigay siya ng mga mensahe kung saan ay ating tutunghayan ngayong araw na ito. So, ano ba yung pribilehyo versus pagmamay-ari? Sa Lucas 15 verse 11 to 12, ay meron pong sinabi dito ng ating Panginoon sapagkat siya po ang nagturo nito sa kanyang mga disipulo. Babasahin ko po sa inyo. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. So makita natin dito na ang sabi ito, ama. So merong ama. Ang ibig sabihin, ang ama ay siya yung pinagkukunan o pinagmumulan ng supply. Ano po? Siya yung source. So yung tatay, siya yung source ng kanyang mga anak. So hawak niya yung destiny ng kanilang family. Ano po? At hindi lang destiny, siya rin yung covering ng buong pamilya. Kung titignan po natin ito, bakit sinabi ng ating Panginoon ang bagay na ito, ay may halin tulad natin ito sa Iglesia ng Panginoon. Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na pinapaliwanag, pinapalawak niya ang bagay na ito, na kung saan ay pinapakita na meron tayong Ama, na siyang source ng lahat-lahat sa atin. Na siya yung may hawak ng tadhana natin, siya ho yung nagbibigay sa atin ng covering. Ano po? So pagdating naman ho sa church, sa local church, ay meron din ho tayong tinatawag na pastor, na siyang kinikilala nating tatay sa loob ng bahay-sambahan, sapagkat ang sabi nga ay ang iglesia o church na lokal ay inihalin tulad sa isang tahanan, na merong ama, merong mga anak. So katulad din ito, ano po, na merong tatay, yung pastor, na siya yung source ng ating mga spiritual nourishment. Siya rin po yung may hawak ng destiny ng church, sapagkat yung grace na kailangan ng bawat miyembro ay nagmumula doon sa pastor na ipinagkaloob naman ng Panginoon sa kanya. Kaya ito po yung ibig sabihin ng bagay na ito. So ano naman yung anak? Yung anak ay dapat nakatira sa kanyang ama, hindi nasa labas ng tahanan kung saan nakikitira. Ano po? So yung anak ay dapat nandoon sa loob ng tahanan po.
na kung saan ay kanyang pamilya. Dapat konektado siya doon sa source. Ano po? O yung pinagmumulan ng kanyang supply. Dapat nandoon siya sa loob ng tahanan, nakikibahagi siya doon. Ano? Meron siyang say doon sa loob. Pero tingnan natin tong anak na to, hiniling niya sa kanyang tatay na ibigay sa kanya yung kanyang ari-arian, yung kanyang mana, yung kanyang kahati doon sa ari-arian ng kanyang tatay. Kaya, nakita natin ito, ay gusto niyang kunin talaga ito. Kaya, ano masasabi ninyo sa anak na ito? Bakit buhay pa ang tatay? Gusto na niyang kunin ang kanyang mana. So, tingnan natin dito sa Luke chapter 15, verse 13 to 14. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing ito. Iyon. At naghirap siya. So makita natin mga kapatid na itong bunso na ito, ay nung makuha niya yung kanyang mana ay ayun, lumayas na siya. So, pagkalipas ng ilang araw, sabi dito, di ba? Pagkalipas ng ilang araw, kung ang pagpapala ng anak na ito ay nung mahawakan niya ito, ay sinilid na niya lahat sa kanyang lukbutan o sa kanyang purse. Ano po? So, nadudo na siya at meron siyang personal custody dito. Ibig sabihin, ay madali na siyang magdesisyon kung ano ang mas mahalaga para sa kanya, kung ano ang dapat niyang gawin doon sa pera na hawak niya, doon sa bahagi na meron siya. Madali na lang magdesisyon yun kasi meron na siyang independent na pagdidesisyon. Hindi na niya kailangan yung kanyang tatay na magdesisyon para doon, diba? Kasi nahawak na niya. So, meron na siyang kasirin lang sa espiritu. So, independent spirit. Meron siyang independent spirit. Wala na siyang pakialam din sa pamilya. Wala na siyang pakialam sa kanyang tatay. So, ang ginawa niya, winalay niya, inilayo niya yung kanyang sarili doon sa source na walang iba kundi ang kanyang ama. So, ganun din sa church, mapapansin natin, na may mga kapatid natin, may mga miyembro ng tahanan ng Panginoon sa bawat iglesia na kung saan nung una ay kasama at nung napagpala na ng Panginoon at kung saan ay siya ay yumaman na rin. Ibig sabihin na nasa kanila na yung bahagi nila. Pero mapapansin natin biglang nawawala sa church at makikita mo ay kung saan-saan na siya nagpupunta. At kapag may problema naman makikita natin na bumabalik siya sa church at humihingi ng mga panalangin. Given na yun Talagang ganun talaga di ba? Pero marami na bang mga member ng church na kung saan ay tapat sa kanilang pamilya, tapat sa Panginoon, tapat sa kanilang pastor. Siyempre, yung pastor kasi ay representative ng ating Panginoon sa loob ng iglesia ng Panginoon, di ba? So siya yung inuutusan ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin sa loob ng kanyang iglesia. Kaya itong pastor na ito ay naituturing natin na siya yung gagabay sa atin. Siya yung magiging tatay natin. So makita natin itong anak na to. Umalis siya. Di ba? Nakuha na niya ang lahat-lahat ng kanyang gusto. Di ba? Inilagay na niya sa kanyang sisidlan. Di ba? Ano pa? Iniwan ang kanyang tahanan. Umalis na walang paalam. Ni hindi man lang hiningi yung basbas ng kanyang ama. At marami din ganyan sa mga churches. Diba? Hindi ako nagpapatama, kundi may tama talaga. Diba? Maraming maganyan, umaalis. Pagkatapos pag nagka-problema, saka bumabalik. So, ganyan ang buhay ng ibang mga Kristiyano. Hindi nila siniseryoso ang kanilang relasyon sa Panginoon, sa kanilang pastor, sa kanilang iglesia ang kinabibilangan bilang tahanan nila. So, ano ba yung hiningi ng batang ito? Ng bunso? Yung kayamanan, yung kanyang kayamanan, di ba? So, napasa kanya ang hinihingi niya mula sa kanyang ama. Kaya lang,
nilustay kasama ng ibang mga tao o barkada. Maaaring sa mga churches natin ay kapag pinagpala sila ng Panginoon, gastos dito, gastos doon, pero nasaan yung para sa Panginoon? Diba? Nasaan yung bahagi ng ating Panginoon? So makita natin dito na kung saan ay nagkaroon siya ng allegiance sa mundo o nakipagmatapatan sa mundo. Nagkaroon siya ng asosasyon sa mundo. Nang ibig sabihin nito, kung ano yung ginagawa ng mundo, ginawa na rin niya. Diba? Na kung saan ay lumayo siya doon sa dapat niyang landas na tatahakin. Na kung saan ay kung tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga anak ng Diyos, ay dapat lalo tayong magpapakabuti, magpapakabanal, at lalo tayong aasa sa Panginoon. Pero hindi. Lumalayo. Inilayo niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay nakipamatok sa takbo ng sanlibutan. So mas mahal pa niya ang mundo kaysa sa kanyang pamilya. So ganun po yung nangyari. And it's sad to say, kaya ginawa itong parabola na ito ng ating Panginoon dahil dito sa mga churches ay makikita natin itong mga ito na dapat warning para sa atin, bawat mananampalataya na hindi na dapat nating gawin. Pero bakit ganun? May mga nangyayaring ginagawa at sinasadya ang bagay na ito. Pero nandito tayo para ipangaral ang salita ng Diyos upang sa gayon tayo ay patuloy na magbago at umasa sa ating Panginoon na tayo ay lilinisin niya at pakakabanalin hanggang sa makita natin siya ng bukhaan. So dito sa parabolang ito ay makita natin na nagkaroon po ng taggutom. Ano po? So habang siya ay nagsasaya, hindi niya alintana na hindi niya inisip na mauubos pala yung kanyang mana, yung kanyang kayamanan na hawak. At dumating nga yung pagkakataon na kung saan ay wala na siyang mahugot sa kanyang lukbutan o sa kanyang purse, ay naubos na eh. So dumating na yung gutom sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Nagsimula siyang magutom kasi naghanap siya ngayon ng kanyang hanap buhay. Pero wala siyang makitang hanap buhay eh. Liban. Sa kung saan ay doon sa tagapakain ng baboy. Kapag tayo bilang mga anak ng Diyos katulad ng bunsong ito, pag sinabi natin, akin to. Ibig sabihin, kung ano yung blessing na binigay sa iyo ni Lord, ay ariin mo ng pag-aari mo talaga, sa iyo talaga. Na wala nang pakialam ang iba, di ba? Doon na magsisimula. The moment na sinabi mo, akin lang to. The moment na sinabi mo yon, doon na magpapasimula na mag-create ka ng pangangailangan. Di ba? Doon na yun magsisimula. That you began to create lack. So, ano susunod? Mula sa pagmamayari tungo sa pribileyo. Lucas 15 hanggang 16. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Ibig sabihin, citizens dun sa pinuntahan niya. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Sa English, sabi, he longed to fill his stomach with the pans that the pigs were eating, but no one gave him anything. So, kahit nga yung pagkain ng baboy, sana ang kakainin niya, pero walang nagbibigay sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Pinagbabawal ng amo niya na kainin niya yung pagkain ng baboy. Hindi niya makain kasi nakatingin ng kanyang amo habang nagtatrabaho siya. So, ganun kahirap ang naranasan ng bunsong ito. So, ano yung mamamayan sa lugar na yon? Siyempre, yung citizens doon sa lugar na yon, yun ang pinuntahan niya na ibig sabihin nung the moment na kung saan ay nagpa-hire siya bilang isang manggagawa, bilang katulong ng paganong yun o citizen na yon na kanyang pinuntahan, ay doon na ang ibig sabihin ay ibinenta na niya ang kanyang sarili sa sistema ng mundo. So, ibig sabihin, dati nakikiayon lang siya, ngayon, ibinenta na niya yung sarili niya
sa sistema ng mundo. Dati siya ay nakatira sa pinagbumulan ng supply, di ba? Masarap ang buhay niya sa piling ng kanyang ama kasi ang ama niya ang siyang pinagbumulan ng lahat ng source ng kanyang pangangailangan. So, kahuli-hulihan, siya ay isang namasukan na sa sistema ng mundo. Na itong sistema ng mundong ito ay gagawin ka talagang alipin. So, ano ginawa sa kanya? Ginawa siyang pig pen. Pig pen. Kulungan ng mga baboy. Siyempre, siya yung taga-alaga, siya yung mabantayan niya kung may makalabas. Di ba? Guardia ng mga baboy. Kalahin mo. Ganon ang kinabagsakan niya. Itong bunsong ito. So, ipapadala ka sa itinuturing nilang baboy. Tinuring siya isang baboy eh. Mas mahirap pa nga siya isang baboy eh. Bakit? Kasi yung pagkain ng baboy, mas masarap pa kaysa yung kakainin niya. Wala nga siyang kakainin eh. So, ang problema, meron tayong problema eh. Ang problema natin palagi ay pinupuntahan natin ang ibang tao kapag tayo ay nagka-problema. Mas inuuna pa natin humingi ng tulong sa mga tao na kung saan na hindi natin kalahi. Ano ibig sabihin ng hindi kalahi? Hindi mga lingkod ng Diyos. Hindi mga totoong Kristiyano. Sino yung nilalapitan natin? Yung mga pagano, yung mga walang pagkakilala sa Diyos. Pag nilapitan mo, nag-away kami ng asawa ko. Sasabi siya, may papayo, walayan mo na yung asawa mo. Diba? Ganun ang mga payo nila. Ganito, ganyan, ganyan. Ano ba ang inuuna natin? Diba? Ganito ang nangyari dito. Mas inuuna pa niya na pumunta at magpa-hire bilang isang katulong o isang mas mababa pa sa baboy. So, kapag ginawa mo ito, ay sino ba yung nag-hire sa kanya? Isang tao na walang pagkakilala sa Diyos. So, ibig sabihin, mauubusan din yan, nagkakasakit din yan, di ba? Pero ang ating Panginoon, hindi. Kapag siya ang source ng ating lahat-lahat. Di ba? So, paano tayo makakaalis sa sistema ng mundong ito? Paano tayo makakalaya sa sistema ng mundong ito? Unang-una, siyempre, kausapin natin ang ating sarili. Kinakailangan umalis ako sa pagkalugmok sa putikang ito. Di ba? Ganon yung sasabihin natin. Pag kinausap natin ang sarili natin. Kapag may problema, sasabihin natin sa sarili, kailangan kong umalis sa ganitong klaseng problema. Kailangan kong magtagumpay sa ganitong klaseng pagsubok sa aking buhay. So, babasahin natin sa Lucas 15:17 hanggang 20. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan niyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. So dito makikita natin ang kwentong ito na sinasabi ng ating Panginoon ay ito yung realidad ng isang taong nagkasala, lumayo sa Panginoon, subalit bumalik sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo itataboy ng Panginoon kung tayo ay manumbalik sa Kanya. Sa mga lumayo sa Panginoon, huwag na kayong mahiya. Bumalik na kayo sa Panginoon. Sa mga nanlalamig sa Panginoon, nako, mag-uminit na kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kinakailangan baguhin natin ang ating mga kaisipan. Alalahanin natin na ang mga bagay na mayroon ka noon, diba? Noong bago ka, tumalikod sa Panginoon. Bumalik ka kung nasaan ang source ng iyong supply. Ano ba ang source? Sino ba? Siyempre, ang ating ama. Diba? Yung tatay. Yun ang source natin. Balik ka sa Panginoon kasi siya yung source ng buhay natin. Diba? Balik ka sa church dahil hawak ni pastor yung grace na kailangan mo para mabuhay. Diba?
Hindi nyo napapansin na hindi hinanap ng ama yung lumayo? Diba? Bakit? Kasi siya ang umalis. Diba? Kung nawawala sana, tatay ang hahanap. Kaya lang, umalis siya, walang paalam. Diba? Na tayo nakitang nagpaalam dyan. Bakit? Kasi kung magpapaalam siya, pagsasabihin siya ng tatay, papayuhan siya. Kaso mo, hindi. So, makita natin dito na huwag nating dalhin ang sistema ng Buddha sa loob ng tahanan. Diba? Bakit? Ba't nasabi ko ito? Kasi nga, pagbalik ng bunsong ito, ang isip niya ay sistema ng mundo. Ano yun? Yung maging alipin ng kanyang tunay na ama. Sistema ng mundo. Dala-dala niya. Babalik sa kanyang ama para maging alipin na lang ng kanyang tatay. Diba? Ano sabi niya? Hire me as a servant. Diba? Yan sabi niya. Diba? Gawin mo na lamang po akong alipin mo. Ibig sabihin, hinihiling niya sa kanyang ama upang tanggapin siyang alipin. Diba? Ang Diyos natin hindi tumatanggap ng ganung bagay na gagawin niya tayong alipin at swelduhan niya tayo. Diba? Hindi ganun ang ating Ama. Hindi ganun ang ating Diyos. Ganun din sa church. Pag bumalik ka sa Panginoon, manumbalik ka sa Kanya, attend ka na ulit sa church, na yung kinabibilangan, na ang ibig sabihin ay hindi ka gagawing alipin o paparusahan o pagbabayarin. O kaya naman babayaran ka ayon sa iyong ginawa. Tayo pa ay pinagpapala ng Diyos hindi dahil sa binabayaran tayo ayon sa ating ginagawa. Hindi po ganun ang Diyos. Ano po? So makita natin dito, hindi tayo tumatanggap sa ating Ama sa kadahilan ng pinagtatrabahuan natin. Okay? Hindi katulad ng sistema ng mundo na pagpapaguran muna natin ang isang bagay bago nila tayo bayaran. Sa Diyos hindi. Sa ating Ama hindi. Gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Di ba? Amen po ba? Amen. Gusto nating pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos ayon sa gusto natin. Ganun ba yun? Hindi ganun. Di ba? Kasi marami sa atin, gusto nating pagpalain tayo ng ayon sa gusto natin. Sinasabi natin sa ating mga sarili, kung ganun, pagpalain mo ako, Panginoon, sa ganito, ganyan. So, ibig sabihin nun, sinasabi natin sa ating mga sarili na, Lord, gagawin ko ito para bayaran mo ako. Diba? Kailangan nating bumalik sa bahay ng ating Ama. Kasi sa bahay ng ating Ama, hindi tayo magtatrabaho para bayaran. Kasi kasama tayo sa ownership ng ari-arian ng ating Ama. So, naintindihan na po. Lucas 15, 22 hanggang 24. Ano sabi dito? Pero tinawag ng Ama ang mga utusan niya. Madali. Yan, grabe, no? Pagkatapos na yakapin ng tatay, halikan, at nung dumating sila sa kanilang bahay, ano sabi? Madali. Dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Labihan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo, magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Grabe, no? Dahil sa panunumbalik ng bunsong anak, hindi nilintana ng tatay kung siya man ay madungis, mabaho, sira-sira ang damit. Hindi niya inalintana yun. Anong ginawa ng tatay? Niyakap siya at hinalikan. Grabe. At hindi lang yun. Pinagbihis ng mga pinakamagandang damit. Diba? Nang ibig sabihin ay damit ng isang heredero. Isang
pag-may-ari. O kaya naman, kung sa mayamang tao, ay ito yung mga mamahaling mga damit. Yung pinakamaganda, sabi dito, di ba? At bihisan siya. Lagyan siya ng singsing, di ba? So ano ba pinakamagandang damit? So ibig sabihin, ayaw ng Ama na tayo ay marusing. Di ba? Gusto niyang tayo ay maging malinis at the best. Yun ang gusto ng ating Panginoon eh. Kaya nga't gusto ng ating Panginoon tayo ay pumunta sa kanyang tahanan para sa bagay na ating gagawin kapag tayo ay attend ng mga church services, ay makakarinig tayo ng mga salita ng Diyos upang tayo ay linisin ng ating Panginoon sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Na ang kanyang salita ang siyang naglilinis, naguhugas sa atin upang sa ngayon tayo ay maging malinis. Diba? Ano ba yung singsing? Kung mapapansin natin, itong singsing nito ay binabanggit dito. Maging kay Abraham, pababa hanggang kay Jesus, binanggit din niya itong singsing nito. Na ang singsing ay binigay ng Ama sa kanyang mga anak. Ang singsing po ay ito yung simbolo na kung saan ay merong pantatak. Ibig sabihin ng singsing na yun ay merong pantatak sa panahon na yun, na kung saan kung ang anak niya ay bibili ng isang bagay at pagkatapos meron ng clay na idadampi niya yung singsing at nandoon yung tatak ng singsing ng kanyang tatay, at ang gagawin nitong may-ari ng tindahan ay pupuntahan yung tatay para ang tatay ang magbabayad. So, ganun po yun eh. Kaya merong selyo, yung singsing na binibigay. Ano po? Na kung saan, ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng kanyang Ama. O anong pinantatak sa atin? Anong tatak na meron tayo? Ang banal na Espiritu, binigay sa atin ng Panginoon. Kaya na't ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo o Panginoon Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa bawat sa atin. At ito yung tatak na totoong tayo nga ay anak ng Diyos. Pag tayo ay nasa pamilihan, di ba? Yun po, yung panahon na yun. Nasa pamilihan ka. Yun ang gagamitin mong pantatak. Ang Diyos, ang tatay ang magbabayad. So ngayon sa kapanahunan natin, dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, namumuhay ka ng merong kabanalan, meron ka ng selyo, meron ka ng tatak, na ang ibig sabihin, bahala ang Diyos sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay maging tamad. Kundi kapag tayo ay gumawa, pagpapalain tayo ng ating Panginoon, pag ginawa natin yung mabubuting bagay na kanyang pinapagawa sa atin. Diba? Ito totoo ito eh. Kaya't maraming bagay na sinasabi ng Panginoon, consider the ravens in the air. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-ahabi, pero pinapakain sila ng inyong Amang nasa langit. Higit pa kayo sa mga bagay na yan. Diba? O sabi ng ating Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Grabe ang Panginoon. Kaya lang parang napakahirap gawin. Hindi iniisip ng marami. Pero ito ang gusto ng Panginoon para sa atin. So, ang ating Panginoon, ay nagsabi na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya nga siya yung source natin. Ano sabi ng tatay dun sa anak? Diba? Ano sabi niya? Namatay siya, ngunit muling nabuhay. Kung babalik tayo doon sa ating access, ay siguradong may handa ang gaganapin. Diba? Ano sabi ni Lord? Isang kaluluwang manumbalik sa Panginoon, ang buong kalangitan ay magbubunyi. Amen? Kaya yung isang tao na manumbalik sa Panginoon ay grabe ang kasiyahan na gaganapin sa langit. So, punta tayo sa Luke chapter 15 verse 25 to 27. Ito naman ay religious versus kingdom o religyoso versus kaharian. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa bahay? Sumagot ang utusan,
dumating ang kapatid niyo, at kaya ipinakatay ng iyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. So, anong ibig sabihin nito? Binalita ng katulong nito doon sa kuya, kay LD, elder brother, sa LD. Ibinalita ng katulong na dumating na ang iyong kapatid, bumalik na siya sa sistema natin. Diba? Kasi galing siya sa sistema ng mundo. Ngayon ay bumalik siya sa kanyang ama. So, nanumbalik siya sa sistema na dati kanyang kinalalagyan sa piling ng kanyang ama, sa piling ng source. Kaya, makita natin dito, na bumalik na sa sistema nila. See? Bakit? Kasi, makikita natin dito, tingnan natin kung ano ang magandang pangyayari dito. Punta tayo sa Luke chapter 15, verse 28 to 30. So, mamamayan versus kasapi, o kaya citizens versus member. Ano ba pagkakaiba ng citizen at saka yung member? Diba? Luke chapter 28, chapter 15, 28 to 30, nagalit ang panganay. Nung marinig niya yung sinabi ng katulong, nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama ng mga kaibigan ko. Pero nang dumating ang anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, pinagpatay niyo pa ng pinatabang baka. See? Makita natin dito, grabe yung hinanakit nitong panganay na ito sa kanyang tatay. Sa pagkakataong ito, makikita natin na kung saan ay ano ba ang relasyon nitong panganay sa kanyang tatay. Diba? At anong relasyon naman nitong tatay sa kanyang mga anak? So, napakaganda, tingnan natin kung ano itong bagay na ito. So, kapag kang isang member ng church nagkasala, nagliwaliw. So, bumalik siya sa sistema ng mundo. Maraming ginawang kalokohan, maraming ginawang masasama. Pero nung bumalik siya sa Panginoon, ano ang magiging reaksyon ng mga miyembro ng church? Katulad din ng panganay na to. Diba? Magagalit sila, maiinis sila sa ginawa niya. Pero, ganun kaya ang gusto ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay siyang tatanggap dun sa taong manunumbalik sa Kanya. Magagalit din kaya ang Panginoon? Sisermonan kaya niya? Parurusahan? Tayo na mga tao, tayo na mga miyembro ng church, kapag ganun nangyari, sasabihin, ay, huwag nang tanggapin dito yan. Gusto na niyong bumalik sa Panginoon, tataboy mo. Kung pumunta sa iba yan, at mapariwara lalo, anong mangyayari sa kanya? Diba? So, ilang tao magagalit laban sa iyong pribilehyo. Diba? Babalik ka na sa iyong privilege. Diba? Sa iyong access, babalik ka na So, ayaw ng iba, mga miyembro. Katulad din ng panganay, religyoso. So, magagalit sila dahil hindi ka nahirapan pag ikaw ay bumalik. Hindi ka na pinahirapan. Katulad nito. So, ipinakita ng panganay na kung saan ay siya ay naglingkod ng matapat sa kanyang ama. Pero yung kapatid niyang Suwail, pinagkatay pa ng baka pagdating. At
Pinamukha pa sa tatay niya na hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na isang batang kambing lang para katayin kasama ng aming mga kaibigan. Di ba? So nagalit yung nakakatandang kapatid. Ganon din naman sa church. Pag may bumalik na kung saan ay dati ay kasama sa church at pagkatapos ay napawalay at kung ano nang ginawa sa labas. Diba? Tapos ang manumbalik, ang mga mata ng mga panganay sa kanya ay naniningkit. Pero ang tatay natin sa taas, ang Diyos, ay handa siyang tanggapin. Katulad ng ama na to. Diba? So makita natin na pinapakita dito na parang member lang yung kuya, parang kasapi lang siya doon sa tahanan na yun. Yun ang tingin niya. Ang tingin niya sa kanyang tatay, amo, hindi tatay. Ang tingin niya sa mga ari-arian ng kanyang tatay ay hindi kanya. Diba? Kaya takot siyang magkatay ng isa, kahit isa man lang na kambing, takot siya. Kasi ang tingin niya, hindi kanya yung mga pag-aari ng kanyang tatay. Diba? So maliwanag na maliwanag, ano? So punta tayo sa Lucas 15, 31 hanggang 32. Dito ay pinapakita yung relihiyon kontra kaharian. Diba? Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na masaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. So makita natin dito mga kapatid, ang pribilehyo ay mas higit kaysa pagmamayari. Diba? Tingnan natin. Kanino ba yung naiwan na mana? Diba sa panganay? Siyempre, sa pamamahala pa rin ng tatay yun kasi hindi pa naman patay. Nasa desisyon ng tatay yun. Diba? Ngayon, ang tanong, nung dumating itong nagwaldas ng kanyang ari-arian, ng kalahati ng ari-arian ng kanyang tatay, nung dumating, diba? Nagpakatay yung tatay ng pinatabang baka. So meron siyang access kaagad doon sa naiwan na kayamanan ng tatay niya. Pero, hindi siya ang may-ari. Kasi nakuha na niya yung kanya. Diba? Kanya lang, meron siyang access doon sa naiwang kayamanan kasi dahil sa tatay. Amen? So, masigit yung pribileyo, yung access kaysa yung ownership. Bakit? Itong panganay, siya nga yung owner. Hindi nga niya mahuli yung isang kambing at katayin. Kaya sabi ng tatay, anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Diba? Ibig sabihin, hindi niya alam. Ang turing niya kasi, amo yung kanyang tatay. Diba? So, ano sabi niya? Lagi tayong magkasama. Same thing in the church. Akala natin yung tatay natin, ang Diyos, na kung saan ay nagmamahal sa atin, akala natin, amo natin siya. Diba? Hindi natin inaaring tunay na tatay, na kung saan ang mga ari-arian ng tatay, ay ari-arian mo rin. Meron kang access. Pwede kang magpakatay ng kambing. Ipagpaalam mo lang nga sa tatay, di ba? Tay, pwede ba katayin ko yung isang kambing para naman meron kami pagsalusaluhan ng aking mga kaibigan? Hindi naman tatanggi si tatay. Di ba? Dahil kung mabuti ang tatay, hindi siya tatanggi sa dami ng mga kambing. Di ba? At masipag naman yung anak. Di ba? So hindi niya ginamit yung pribilehiyo niya bilang may-ari ng natirang kayamanan. Di ba? So ibig sabihin, ang sabi ng tatay, ikaw ay nasa bahay. Kasama kita. Lagi tayong magkasama.
Parang binabanggit dito ng tatay, anak, ang kapatid mo, kumuha lang ng isang tabo o isang timbang tubig. At iyan ay tinakbo niya. Kinuha lang niya isang timbang tubig. Pero ikaw, anak, nakatira ka doon sa balon. Diba? Bakit? Kasi ang sabi ng tatay, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Parang ganun lang eh. Parang tumabo lang yung kapatid. Tapos yun yung kanya, tinakbo na niya. Diba? Ngayon, bumabalik ang sabi ng tatay sa kanya, anak, ikaw ay nakatira sa bahay ko, sa tahanan natin. Diba? So, ibig sabihin, dapat nalaman ng panganay nito na dahil sa tahanan siya ng kanyang ama, meron siya dapat access sa mga ari-arian nila. Okay? So, mga kapatid, bilang pagtatapos, ito lang masasabi ko. Umalis ho tayo. Ano po? Doon sa kinalalagyan natin na mundo. At manumbalik tayo sa tahanan ng ating Ama. Sapagkat doon sa tahanan ng ating Ama, ang sabi, anak, ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Diba? Everything is yours. Diba? Yun din ang sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos eh. Makulit lang tayo, matigas lang ang ating ulo. Ayaw lang natin siyang pakinggan. Nagre-rebelde lang tayo sa mga bagay na sinasabi niya. Diba? O, saan tayo nagre-rebelde? Sa kalooban ng Diyos na maganap sa ating buhay. Kalooban natin ang nasusunod. Diba? Hindi yung kalooban ng Diyos. Ito, maraming issue tungkol dito eh. Diba? Pagdating sa pagpapala, diba? Hingi tayo ng hingi ng pagpapala sa Panginoon. Pag pinagpala ka na at maging maayos ang buhay mo, nasaan ka na? Diba? Hawak mo na kasi yun eh. Katulad ng bunsong kapatid. So, ganun tayo, malimit. Pero, sana magbago na tayo. Magbago na dapat tayo. Malis tayo dun sa ating kinalalagyang mundo. Ang ibig sabihin ng mundo, yung pakikiayon natin sa takbo ng sanlibutan. At mamuhay tayo ng mayroong kabanalan at katwiran sa harapan ng Diyos. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon. Dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Hayaan mo po na ang bawat nakinig ng mensaheng ito ay patuloy na hipuin ng iyong banal na Espiritu na kung saan kahit na naroon kami sa loob ng tahanan mo, Panginoon, ngunit malayo ang puso namin sa iyo. Itinuturing mo kami, Panginoon, na katulad ng alibughang anak na yun, na kung saan ay walang pakialam sa loob ng tahanan. Gayun din, Panginoon, na kahit naroon kami sa loob ng tahanan, kung hindi namin alam ang access sa lahat ng pag-aari mo, baliwala din ang aming pagkakaroon ng pagsama sa iyong iglesia kung ignorante kami sa mga bagay na pag-aari mo. Kaya nga, Panginoon, sa pagkakataong ito, Ama, ay patuloy na buksan mo ang aming mga kaisipan upang sa gayon, Panginoon, na yung access namin sa lahat ng iyong pag-aari o sa lahat ng iyong ari-arian ay patuloy na ma-access namin ito dahil kami ay kabilang sa iyong tahanan. Kaya salamat po, pagpalain mo ang siyang magsasagawa ng iyong mga salita at hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang siyang maparangalan, ikaw ang siyang maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.